David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 241. Of course I did. Pwede ba akong maging ganun katanga? Ngunit natatakpan kami ng pulang tela at nagbukas ng hiwa para makita, kaya hindi nakatakas ang ginseng. Mabilis na nagpaliwanag si Ling Feng. Nang marinig ito ni Ling Feng, mas kumbinsido sina David at Sonia na ang taong ito ay nilinlang ng iba, at maging si Ruben ay hindi napigilan ang pag-iling ng kanyang ulo na may walang magawang mapang-asar ng ngiti. Ang Ling Feng na ito ay isang anak lamang, hindi pa niya ito natalo sa lipunan, kaya napakawalang muwang niyang iniisip ang maraming bagay. Kung tutuusin, sino ang anak ni Horrendel, na naglalakas loob na guluhin siya? Yung Audi car lang sa labas, nagmamaneho kahit saan sa Horrendel, yung iba nagtatago sa malayo. Naniniwala ako na hindi ka nagsinungaling, talagang. Biglang sinundan ni David si Ling Feng na may seryosong mukha. Nang tumingin si Ling Feng kay David at hindi malaman kung ano ang ibig sabihin ni David, si David, na orihinal na seryoso, ay muling tumawa, at pagkatapos ay sinabi, ngunit hindi ako naniniwala na siya nung, baka siya nagsinungaling ka. Nanlaki ang mga mata ni Ling Feng, naiintindihan niya na hindi pa rin naniniwala si David. Ngayon kailangan kitang hampasin sa mukha, gusto kong makita mo kung grassroots ba ito o wild ginseng. Nagmamadali si Ling Feng, kinuha ang kahon at binuksan ito. Nang mabuksan ang kahon, saglit na natigilan si Ling Feng, at nakita niya na may ilang tuyong ugat ng damo sa loob ng kahon, nasaan ang 1,000 taong gulang na ginseng. Hajijek. Nang makita ito, halos mapaiyak si Sonia sa pagtawa. Hindi napigilan ni Ruben ang tumawa ng malakas. 1,000,000, pagbili ng ilang mga ugat, napakalaking bagay. Dam, maglakas loob na magsinungaling sa akin, tiyak na mahahanap ko siya at ikukulong siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nakikinig sa tawanan ng ilang tao, galit na inihagis ni Ling Feng ang kahon sa lupa at umungol ng malakas. Alam mo ba ang pangalan ng nagbebenta ng ginseng mo? Saan siya nakatira? Saan ka pupunta para hanapin siya? Yun Cheng yun, hindi si Horrendel. Hindi maabot ng mga kamay ng papa mo dyan. Patuloy na pinasigla ni David si Ling Feng, at ang mukha ni Ling Feng ay namumula sa galit, ngunit wala siyang masabi. Kung tutuusin, totoo ang sinabi ni David. Okay, kumain ng maraming pera at makakuha ng karunungan. Kung lumalakad ka sa lipunan, walang paraan na hindi ka maghihirap. Ituloy natin ang pag-inom ng tsaa. Mabilis na binigay ni Ruben si Ling Feng ng isang hakbang pababa. Kung hindi, talagang manggugulo si David kay Ling Feng, at ang bagay na ito ay hindi magtatapos ng maayos. Pagkatapos ng lahat, si Ling Feng ay anak ng pinuno ng Horrendel, at si Ruben ay hindi mangangahas na masaktan siya ng madali. Tito Su, mayroon pa akong ilang daang taong gulang na halaman ng ginseng sa bahay. Lahat sila ay tunay. Hihilingin ko sa driver na dalhin sila sa iyo ngayon. Naramdaman ni Ling Feng na wala siyang mukha, kaya binalak niyang hilingin sa driver na pumunta sa ilang halaman ng ginseng sa bahay. Xiao Feng, hindi na kailangan, nakuha na ni Uncle So ang puso mo. Mabilis siyang pinigilan ni Ruben. Ngunit tumayo na si Ling Feng at naglakad palabas, naglakad papunta sa kotse, bumulong ng ilang salita sa driver, at paminsan-minsan ay tumingin kay David, tumango ang driver at nagmaneho palayo. Makalipas ang mahigit 20 minuto, bumalik ang driver na may dalang gift box sa kamay. Matapos makita si Ling Feng, ibinigay niya ito kay Ling Feng at nagsabi ng ilang salita sa tainga ni Ling Feng. Nang matapos magsalita ang driver, isang flash ng excitement ang bumungad sa mukha ni Ling Feng, at tumingin siya kay David na may paghamak sa kanyang mga mata. Kinaway-kaway ni Ling Feng ang kanyang kamay at sinabihan ang driver na lumabas at maghintay, habang naglalakad siya palapit kay Ruben na may dalang kahon ng regalo. Tito Su, narito ang ilang daang taong gulang na halaman ng ginseng, gumawa ka ng sopas at inumin mo ito kapag ikaw. Walang magawa. Sa pagkakataong ito, personal na binuksan ni Ling Feng ang kahon ng regalo, at mayroon talagang ilang halaman ng ginseng sa loob, at lahat sila ay nasa mabuting kalagayan. Xiao Feng, hindi mo kailangang maging magalang. Dahil iyon ang intensyon mo, kukunin ito ni Uncle Su. Kinuha ni Ruben ang kahon ng regalo. Tito Su, dapat mong bigyang pansin ang iyong kalusugan sa hinaharap.
Hindi lahat ng binigay sa iyo ay makakain mo, lalo na ang pagkain na binibigay ng mga preso. Hindi mo alam na napakasama ng mga taong ito. Walang mabuting tao sa kulungan. Hindi ko mababago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang bilanggo sa pamamagitan ng paggawa. Nang sabihin ito ni Ling Feng, tumingin siya ng diretso kay David, puno ng panunuya ang kanyang mukha. Obviously, hiniling lang niya sa driver na imbestigahan si David at malaman ang ilang bagay tungkol kay David. Kabanata 242. Ling Feng, anong ibig mong sabihin? Wala bang mabubuting tao na nakakulong? Huwag maging matinik sa iyong mga salita. Nang marinig ni Sonia na halatang pinupuntirya ni Ling Feng si David, agad siyang nalungkot. Nang makitang talagang pinuprotektahan ni Sonia si David, biglang naging pangit ang mukha ni Ling Feng, at sinigawan niya si Sonia. Sonia, tinatanong kita, ano ang nakaakit sa iyo sa bilanggo ng paggawa na ito, bakit palagi kang nagsasalita para sa kanya? Tama ako. Hindi mo ba nakikita ang iyong iniisip? Hanggat tayong dalawa ay magkasama, ang pamilyang So ay maaaring umunlad magpakailanman sa Horrendel, hindi ba't masama? Ling Feng, bagaman ikaw ang ikalawang henerasyon ng mga opisyal na hinahangaan ng lahat, ngunit wala akong pakialam, naiintindihan mo ba? Inis na sinulyapan ni Sonia si Ling Feng. Bakit ganito? Hinawakan ni Ling Feng ang braso ni Sonia at sinabing, hindi ba ako kasing galing nitong labor reformer? Saan ba ako hindi kasing galing niya? Si Ling Feng ay umungal ng malakas na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sumimangot si Sonia, medyo masakit ang kanyang ekspresyon, Ling Feng, sinaktan mo ako. Ngunit ang Ling Feng na iyon ay tila baliw, mahigpit niyang hinawakan si Sonia, at hindi siya bumitaw. Xiao Feng. Nanlamig ang mukha ni Ruben, masyado itong diretsyong umatake sa anak na nasa harapan niya. Gusto mong mamatay. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, at lumabas sa kanyang katawan ang isang pagpatay na layunin. Pagkatapos ay direktang inabot niya at inilagay ang kanyang kamay sa palso ni Ling Feng. Naramdaman na lang ni Ling Feng na ang kanyang palso ay naklamp ng isang vice, at isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang puso. Ano? Sa isang tandang, binitawan ni Ling Feng ang kanyang kamay, at sinamantala ni Sonia ang pagkakataon na tumakbo sa likuran ni David. Sa kabilang banda, binasag ni David ng suntok si Ling Feng. David, huwag mong gawin ito. Nagmamadaling tumigil si Ruben. Si Ling Feng ang numero 1 anak ni Horrendel, paano niya ito matamaan ng basta-basta, natatakot itong suntok na ito ay maging isang masamang bagay. Kung hindi seryoso si David, at napatay niya si Ling Feng sa isang suntok, magiging malaking problema ito. Nang makitang nagsasalita si Ruben, naisara ni David ang kanyang kamao sa oras, ngunit ang matalim na estilo ng kamao ay nagdulot pa rin ng matinding pananakit sa mukha ni Ling Feng, at ang kanyang pandiya ay agad na nabasa. Sa ganoong kalaking buhay, paanong nabuli si Ling Feng noon, naramdaman lang ang kamao ni David, itong si Ling Feng ay natakot ng mamatay. Ang lakas ng loob mong hawakan si Sonia, papatayin kita. Marahan itong pinitik ni David, at lumipad si Ling Feng palabas ng pavilion sa isang iglap, at bumagsak ng husto sa lupa. Tumayo si Ling Feng, ang kanyang mga mata ay puno ng bisyo, tinitingnan ang kanyang basang pantalon, wala siyang mukha upang manatili. Anak, ikaw ay isang bilanggo lamang ng reforma sa paggawa, maglakas loob na sundan ako laban sa akin, papatayin kita sa ilang minuto, hintayin mo ako. Binaba ni Ling Feng ang masasakit na salita, tumalikod at umalis. Pagkaalis ni Ling Feng, nakahinga ng maluwag si Ruben, mabuti na lang at tumigil ka. Kung sinaktan mo siya, natatakot ako na ang bagay na ito ay mahirap hawakan. Ito ang pinakamataas na anak ng lungsod. Ang kanyang palso ay kinurot ko. Mahinang sabi ni David. Alam na niya ang pagkakakilanlan ni Ling Feng, kaya paano kung siya ang anak ng pinakamataas na pinuno ng lungsod? Walang takot si David. Ano? Nagulat si Ruben, ikaw, nabali mo ang palso ni Ling Feng. Nasira. Nagulat din si Sonia, tapos na, natatakot ako na hindi susuko ngayon si Ling Feng. Baka sa mukha ni na Ruben at Sonia ang pag-aalala. Mukhang gugulang ang maitatanong ko tungkol sa bagay na ito.
Bagamat nagretiro na siya sa pamahalaang panlalawigan, dapat ay mayroon pa rin siyang mga kontak na makakatulong sa kanya na makahabol. Naisip agad ni Ruben si Guwentian. Bagamat ang pamilyang So ang pinakamayamang tao sa Horendel, sa mata ng mga politikong iyon, ang mga negosyanteng ito ay mga pawn lang para kumita, at wala silang anumang pagkakakilanlan. Bagamat anak ng pinuno ng lungsod ang lalaking iyon, huwag kang masyadong kabahan ha. Nabali lang ang kanyang pulso, ngunit hindi imposibleng kumonekta. At saka, bilang pinuno ng lungsod, hindi naman magiging unreasonable ang kanyang ama, di ba? Nang makita ang pag-aalala ni Ruben, natarante si David. Kabanata 243. Hindi mo alam, itong si Ling Feng ay sanay gumawa ng magagandang bagay sa Horendel. Bagamat si Mayor Ling ay matuwid at tapat, ngunit dahil siya ay abala sa trabaho, siya ay hindi malinaw sa lahat tungkol sa Ling Feng na ito, at walang sinuman ang nangahas na sabihin sa kanya, ito ay naging kung ano ito ngayon, at pumunta pa rin ako sa mga sinaunang tao. Magtanong tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos magsalita ni Ruben, umalis agad siya at nagtanong kay Guwentian. Talagang hindi ka dapat magsimula ng napakahirap, ito ay talagang mahirap. Walang magawang tumingin si Sonia kay David at sinabing, kung sino man ang gumalaw sa iyo, kung sino man ang tatamaan ko, kahit na si Tian Wang Laozi. Tumingin si David kay Sonia at seryosong sinabi. Nang makita ang seryosong tingin ni David, nakaramdam si Sonia ng kasiyahan sa kanyang puso, binigyan ng blankong tingin si David at sinabing, mas mabuting lumabas ka at magtago, hayaan mong mahanap ng tatay ko si Gugu, at kapag nalutas na ang usapin, babalik ka. Itinulak ni Sonia si David palayo, natatakot siya na si Ling Feng ay makakahanap talaga ng taong lalapitin at gagawa ng gulo sa hinaharap. Walang magawa si David. Matapos itulak ni Sonia, kailangan muna niyang umuwi. Ang mga mapagkukunan sa 7 star disc ay sapat na para sa kanya upang magsanay para sa isang araw. Pagka-uwi, hindi na pumunta si David, nag-practice lang sa kwarto niya. Sa susunod na umaga, personal na tinawagan ni Ruben si David at pinapunta si David sa bahay ni Sue. Hindi naiwasang pakinggan ni David ang tawag ng matandang asawang ito. Pagdating ni David sa bahay ni Sue, nalaman niyang naghanda si Ruben ng isang buong bowl ng mga regalo. David, dadalhin kita sandali sa bahay ni Mayor Ling, kausapin mong mabuti si Mayor Ling, at humingi ng tawad. Pakiramdam ko si Mayor Ling ay isang taong may katwiran at hindi ka ipapahiya. Sinundan ni Ruben si David at sinabing. Gustong tumanggi ni David, ngunit nang makita ang mga bilog na itim na mata ni Ruben, kitang-kita na kahapon ay labis siyang nag-aalala sa kanyang sariling mga gawain, kaya tumango si David at pumayag. Noong una ay gustong sumunod ni Sonia, ngunit natakot si Ruben na pagkatapos sumunod ni Sonia, anumang tunggalian ay magiging katumbas ng pagkawala, kaya hindi niya hinayaang sumunod ito. Pagkatapos maghanda, hinatid ni Ruben si David sa bahay ni Mayor Ling. Ang Mayor Ling na ito ay pinangalan ng Ling Zhenchuan. Higit 10 taon na siyang pinuno ng Horendel. Sa sarili niyang lakas, ginawa niyang maliit na bayan ang Horendel at unti-unting naging isang napakahusay na opisyal. Hindi nagtagal, huminto ang kotse sa isang lumang komunidad, isang maliit na istilong kanlurang gusali na may 2 palapag lamang at may lawak na mahigit 200 metro kwadrado, na siyang kasalukuyang tahanan ni Ling Zhenchuan. Napakabihirang para sa pinuno ng isang lungsod na manirahan sa ganoong lugar, ngunit sa harap ng maliit na istilong kanlurang gusaling ito, mayroong $1,000,000 na marangyang kotse na nakaparada, at ito ay napaka-mismatch sa gusaling ito. Pagkatapos pumasok, huwag magsalita ng ilang salita, huwag maging impulsive. Binalaan na naman ni Ruben si David. Tumango lang si David. Pagkaring ng doorbell, maya-maya ay bumukas ang pinto ng isang medyo may edad na babae na naka-apron. Ang taong ito ay asawa ni Ling Zhenchuan, si Wang Hui. Ginang. Ling, may appointment tayo kay Mayor Ling. Pagkakita ni Ruben sa medyo may edad na babae ay agad niyang sinabing magalang. Nang marinig iyon ni David, asawa pala ng mayor ang taong ito, at hindi niya maiwasang magulat. Ang asawa ng pinuno ng isang lungsod ay napakasimple. Matandang Sue, pumasok ka kaagad, sinabi sa akin ni Lao Ling.
Binuksan ni Wang Wei ang pinto at masigasig na tinanggap sina Ruben at David. Kung sasabihin mong pumunta ka, halika, at magdala ng isang bagay, Lawlings hindi tulad ng hindi mo alam. Ang init ng ulo mo. Mrs. Ling, ito ay ilang gatas at pulot, at ang halaga ay tiyak na hindi hihigit sa 1,000 yuan. Nagmamadaling paliwanag ni Ruben. May panuntunan si Ling Zhenchuan, ibig sabihin, hindi siya maaaring magdala ng mga regalo kapag nag-guest siya sa bahay. Kahit na ito ay pagbisita ng mga kamag-anak at kaibigan, ang halaga ng regalo ay hindi maaaring lumampas sa 1,000, kung hindi man ay hindi niya ito tatanggapin. Nakikinig sa mga salita ni Ruben, kinuha ni Wang Wei ang mga bagay. Lao Su, humanap kayong dalawa ng mauupuan, pinag-uusapan ni Lao Ling ang mga bagay sa ilang Hong Kong, malapit na. Kabanata 244. Huwag kang mag-alala kay Mrs. Ling. Bahagyang ngumiti si Ruben, saka sumunod kay David na umupo sa sofa sa gilid. Napatingin si David sa kwarto. Lahat sila ay medyo lumang kasangkapan. Lahat sila ay walang halaga. Hindi sila mukhang tahanan ng pinuno ng lungsod. At si Wang Wei, bilang asawa ng alkalde, ay maaari pa ring maging napakabait, naisip ni David. Hindi ko maintindihan kung paano matuturuan ng isang inang tulad ni Wang Wei ang isang tulad ni Ling Feng. Matapos makaupo ng ilang sandali sina Ruben at David, binuksan ang pinto ng study, at lumabas ang 4 na tao. Ang isa sa kanila ay si Ling Zhenchuan, isang maamo at eleganteng nasa edad na 40s na may salamin. Bagamat ordinaryong damit ang suot niya, may aura siyang superior. Ang 3 pang tao ay dapat na mga negosyante sa Hong Kong. Ang isa sa kanila ay isang maliit na negosyante sa Hong Kong na may goatee at matingkad na mga mata. Talagang nadama ni David ang isang alon ng espiritual na enerhiya mula sa negosyanteng ito sa Hong Kong. Ang taong ito ba ay isang magsasaka din? Hindi napigilan ni David na sumulya pa. Mayor Ling, sana pag-isipan mo itong mabuti. Ang ating pamumuhunan ay tiyak na magpapalakas sa pag-unlad ng ekonomiya ng Horrendel. Hanggat hahatiin mo sa amin ang timog ng lungsod, magagawa naming muling itayo ang isang lungsod sa loob ng 3 taon. Sabi ng negosyanteng Hong Kong na may goatee. Ipagpaumanhin mo, hindi ko maaaring hayaang saksakin ako ng aking mga apo sa aking gulugod para lamang sa pera, at hindi ko sasaktan ang interes ng bawat mamamayan. Upang makamit ang mga tagumpay sa politika, umaasa ako hindi lamang sa pera, kundi pati na rin sa pangkalahatang publiko. Suportahan, hindi tatalakayin ang bagay na ito, at hindi ito ipapadala sa malayo. Malamig ang mukha ni Ling Zhenchuan at mariing sinabi niya. Makikita na hindi masyadong masaya si Ling Zhenchuan na makipag-ayos sa ilang mga taga Hong Kong. Dahil mapilit si Mayor Ling, wala na tayong dapat pag-usapan, Palam. Inabot ng goatee na negosyanteng Hong Kong si Ling Zhenchuan. Bagaman hindi ka nais-nais na makipag-usap, palaging mayroong isang minimum na etiketa. Sinundan ni Ling Zhenchuan ang negosyante ng Hong Kong at nakipagkamay. Ngunit sa sandaling nagtagpo ang mga palad ng 2 tao, isang mahinang itim na ambon ang direktang pumasok sa katawan ni Ling Zhenchuan sa kahabaan ng palad ng kanilang mga kamay, ngunit hindi ito napansin ni Ling Zhenchuan. Gayunpaman, ang eksenang ito ay napanood ni David, napakunot ang noo ni David at tinitigan ng mabuti ang goatee na mga ngalakal ng Hong Kong. Tila may naramdaman din ang negosyanteng Hong Kong, at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si David, ngunit pagkatapos lamang ng isang tingin, tumalikod na siya. Pagkaalis ng 3 negosyante sa Hong Kong, galit na umupo si Ling Zhenchuan sa sofa, iniinom ang tsaa na dala ni Wang Wei, ang pangit ng mukha niya. Lao Ling, hihintayin ka ni Lao Su saglit. Pinaalalahanan ni Wang Wei si Ling Zhenchuan. Naalala lang ito ni Ling Zhenchuan, at nagmamadaling binati si Ruben, Kuya Su, halika at maupo ka, nahihilo lang ako, kakalimutan na kita. Tumayo si Ling Zhenchuan at sumunod kay Ruben nang may paghingi ng tawad. Napakagalang ni Mayor Ling. Nagtatrabaho ka araw at gabi para kay Horrendel. I'm so sorry na abala kita. Lumapit si Ruben, at sumunod naman si David. Matandang Su, hindi maliit ang iyong kredito para umunlad si Horrendel sa kung ano ito ngayon. Kung wala ang iyong suporta, kahit na mayroon akong 3 ulo at 6 na braso, wala akong silbi.
Tumawa si Ling Zhenchuan, ang bahagi ng lupain sa kanluran ng lungsod ng iyong pamilyang Zhou. Sinabi sa akin ni Xiaofeng na nagpadala na ako ng isang tao upang simulan ang proseso ng pag-aproba, basta ito ay legal at sumusunod, maaari kang pumunta sa akin ng direkta, at doon hindi na kailangang ipaalam kay Xiaofeng ang salita. Bukod dito, tinawagan din ako ni Gugo at sinabing pupunta ka para humingi ng tawad sa akin. Ano ang nangyayari? Nagmamadaling paliwanag ni Ruben, Mayor Ling, sa bahay ko kahapon, nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan sina Xiaofeng at David. Dahil dito, nagkaroon ng alitan silang dalawa. Sinaktan ni David si Xiaofeng sa salpok, kaya dinala ko siya ngayon dito. Humingi ng tawad kay Mayor Ling. Sumulyap si Ling Zhenchuan kay David at bahagyang ngumiti, binata, normal lang na magkaroon ng kaunting init ng ulo. Kung sinaktan mo siya, tamaan mo siya. Ginagamit mo pa rin ito para istorbohin ang mga sinaunang tao. Akala ko may ginawa kang ilegal. Kung yun, hindi madali para sa sino man na tumawag sa telepono. Kabanata 245. Hindi. Mabilis na umiling si Ruben, at pagkatapos ay sinabi kay David, mangyaring humingi muna ng tawad kay Mayor Ling. Napakaganda ng unang impresyon ni David kay Ling Zhenchuan. Makikita na si Ling Zhenchuan ay isang makatarungan at tapat na opisyal na nagmamahal sa mga tao tulad ng isang anak. Sa pagtingin kina Ling Zhenchuan at Wang Hui at sa kanyang asawa, hindi talaga maintindihan ni David kung si Ling Feng ay kanilang biological na anak o hindi. Mayor Ling, nakashoot ako ng malakas kahapon at nabali ang pulso ni Young Master Ling, ngunit hindi makakaapekto sa hinaharap kong buhay ang pagbawi ko nito. Bahagyang sinundan ni David si Ling Zhenchuan. Si David ay walang saloobin ng paghingi ng tawad, dahil hindi niya naisip na dapat siyang humingi ng tawad. Ang dahilan kung bakit magalang niyang sinundan si Ling Zhenchuan ay dahil si Ling Zhenchuan ay isang mabuting opisyal. Nang marinig nila na binasag ni David ang pulso ni Ling Feng, parehong natigilan sina Ling Zhenchuan at Wang Hui, at kumunot ang kanilang mga kilay. Nang makita ito, nagmamadaling nagpaliwanag si Ruben, at isa-isang ikinwento ang lahat, kasama ang mga aksyon ni Ling Feng kay Sonia sa publiko. Matapos pakinggan ang pagsasalaysay ni Ruben, agad na namula ang mukha ni Ling Zhenchuan sa galit, at tumingin siya kay Wang Hui at sinabing, bumalik na ba ang balimatard na iyon? Hindi ako nakabalik kahapon. Umiling si Wang Hui. Kinagat ni Ling Zhenchuan ang kanyang mga ngipin, kapag bumalik ang balimatard na ito, tiyak na babaliin ko ang kanyang mga binti. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Ling Zhenchuan ang kanyang mobile phone at direktang tinawagan ang kanyang driver. Maya-maya, dumating na ang driver sakay ng kotse. Pagkapasok niya sa pinto at nakita niya sina Ruben at David ay bahagyang natigilan ang driver. Mayor Ling, ikaw. Hinahanap mo ako. Bahagyang nanginginig ang katawan ng driver, at parang natakot. Xiao-san? Tanungin kita, ginamit ba ng batang iyon ang kotse ko kahapon? Matalim na tanong ni Ling Zhenchuan. Hindi. Nauutal ang driver at hindi makapagsalita. Putok. Biglang hinampis ni Ling Zhenchuan ang coffee table at sumigaw ng malakas, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang driver ay nanginginig sa takot, ginamit ni Mr. Ling ang kotse. Nang marinig ito ni Ling Zhenchuan, nanginginig ang buong katawan niya sa galit, di ba't sinabi ko sa iyo na bawal niyang gamitin ang sasakyan ko, hindi mo ba naaalala? Ang kotse ay pag-aari ng bansa, hindi ang kanyang Ling Feng, maaari niya itong gamitin kung gusto niya. Use, ay si kung ayaw mo na. Takot na takot ang driver na si Xiao-san kaya nanginginig siya at malapit nang umiyak. Nang makita ito, nagmamadaling hinikayat ni Wang Hui si Ling Zhenchuan, Lao Ling, huwag kang magalit sa ngayon. Kung magagalit ka, ako na ang bahala sa kanya in the future. Ngayon ay nabali ang pulso ni Xiaofeng, hindi ko alam kung nasaan ito. Hanapin muna natin siya. Maghanap ng isang bastos at suwail na anak, hayaan siyang mamatay sa labas. Nagtaas baba ang dibdib ni Ling Zhenchuan sa galit, ang buong karunungan ko sa buhay ay mawawasak ng bastard na ito sa madaling panahon. Patuloy na hinahampas ni Wang Hui si Ling Zhenchuan sa likod, pagkatapos ay tumingin sa driver na si Xiao-san at sinabing, Xiao-san, alam mo ba kung nasaan si Xiaofeng? Madam,
Si Yang Master Ling ay nasa ospital ngayon, at ang kanyang pulso ay konektado, ngunit siya ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ngayon, at parang gusto niyang maghiganti. Sa oras na ito, hindi naglakas loob si Xiao San na itago ito kay Ling Feng at sinabing totoo. Little Balimatard, how dare he take revenge? Napatayo si Ling Zhenchuan nang marinig niya ito, ibalik mo siya sa akin ngayon, kung hindi siya babalik, huwag na huwag siyang babalik. Tumango si Xiao San sa kanya at nagmamadaling umalis. Mayor Ling, tutal bata pa si Xiao Feng, huwag kang masyadong magalit. Nang makita ito, mabilis siyang kinumbinsi ni Ruben. Hey! Bumantong hininga si Ling Zhenchuan, older Su, napatawa talaga kita, kawawa ang pamilya, kapos palad ang pamilya, at ipinanganak ang ganyang hayop. Tumingin si Ling Zhenchuan kay David, at sinabing may kahihiyan sa kanyang mukha, binata, napatawa kita. Kahit mamatay ako, deserve ko. Hindi kita masisisi. Kaming mga magulang ang. Hindi ko dinidisiplina ng mabuti ang aking anak. Kabanata 246. Mayor Ling, walang perpekto. Naniniwala ako na sa patnubay ni Mayor Ling at ng kanyang asawa, itatama niyang Master Ling ang kanyang sarili. Hinahangaan din ni David si Ling Zhenchuan bilang isang tao. Ang dahilan kung bakit naging ganito si Ling Feng ay dapat na nauugnay sa walang pag-iimbot na gawain ni Ling Zhenchuan. Nakatuon lang siya sa kanyang trabaho, at siguradong napabayan niya ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Naging sanhi ito ng pagiging mayabang at dominanteng karakter ni Ling Feng. Hindi nagtagal, ibinalik ng driver na si Xiao San si Ling Feng. Ang braso ni Ling Feng ay nalagyan ng benda at isinuot. Pagkatapos pumasok ni Ling Feng sa pinto, hindi na siya nagulat nang makita sina David at Ruben. Tila sinabi na sa kanya ng driver na si Xiao San. Tatay. Nanginginig na sinundan ni Ling Feng si Ling Zhenchuan at sumigaw. You little bastard, dudurugin kita hanggang mamatay. Dinampot ni Ling Zhenchuan ang bangko at ay dudurog na sana kay Ling Feng, na ikinatakot ni Ling Feng at nagtago sa sulok. Mukhang takot na takot siya kay Ling Zhenchuan. Lao Ling, anong ginagawa mo? Nagmamadaling hinawakan ni Wang Hui si Ling Zhenchuan, commandant kay Ling Feng, at hinayaan si Ling Feng na tumakbo sa itaas. Mayor Ling, huwag kang masyadong magalit. Humakbang din si Ruben para akitin siya. Ngunit sa sandaling ito, si Ling Zhenchuan, na may hawak na bangko, ay biglang bumagsak sa lupa habang nagdidilim ang kanyang mga mata. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat kina Wang Hui at Ruben. Lao Ling! Lao Ling! Nag-aalalang sigaw ni Wang Hui, at pagkatapos ay sinabi sa driver na si Xiao San, bilasan mo at dalhin mo ito sa ospital. Sandali! Humakbang si David sa pagkakataong ito at inilagay ang kanyang kamay sa noo ni Ling Zhenchuan. Tumingin si Wang Hui kay David na may pagtataka sa mukha, at pagkatapos ay naalala ni Ruben na si David ay isang henyong doktor. Mrs. Ling, alam ni David ang mga medikal na kasanayan, hayaan mo lang siyang makita ito. Ipinaliwanag ni Ruben kay Wang Hui. Tumango si Wang Hui at may kaina-hinalang tumingin kay David, bumubuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Matapos suriin ni David si Ling Zhenchuan, ang kanyang mukha ay naging napakasolemna at ang kanyang mga kilay ay nakakunot. David, seryoso ba si Mayor Ling? Nang makitang ganoon si David, natarante si Ruben. Kung may nangyari kay Ling Zhenchuan, saan siya makakahanap ng isang mahusay na pinuno? Nawala ng malay si Mayor Ling sa galit, walang major. Umiling si David, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang inaalala ni David. Sa katawan ni Ling Zhenchuan, may nagsagawa ng soul evocation technique, na nagpapatunay sa hula ni David na ngayon lang ang may balbas na negosyanteng Hong Kong, nang makipagkamay kay Ling Zhenchuan, ay naglagay ng soul evocation technique sa katawan ni Ling Zhenchuan. Kung tungkol sa epekto ng soul evocation, ito ay malinaw. Ang mga tinamaan ng soul evocation ay pansamantalang mawawala ng kaluluwa at magiging mga naglalakad na bangkay para sa mga gumagamit ng soul evocation. Tila ginamit ng negosyanteng Hong Kong na may balbas ng goatee ang soul evocation technique ni Ling Zhenchuan para sa pagpapaunlad ng lugar na iyon sa timog ng lungsod. Hanggat ginamit nila si Ling Zhenchuan, hindi nila magagawa ang anumang gusto nila. Dahil hindi ito big deal, gisingin mo na si Mayor Ling.
Nakita ni Ruben ang pagkabalisa ni Wang Hui. Para mapanatag si Wang Hui, hinimok ni Ruben si David na gisingin muna si Ling Zhenchuan. Tumango si David, at bahagyang tinapik ang acupuncture point ni Ling Zhenchuan, dahan-daang iminulat ni Ling Zhenchuan ang kanyang mga mata. Lao Ling, nagising ka, ngunit tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Nang makitang gising na si Ling Zhenchuan, nakahinga ng maluwag si Wang Hui. Binuksan ni Ling Zhenchuan ang kanyang mga mata na may kaunting pagkalito sa kanyang mga mata, ano ang mali sa akin? Nahimatay ka sa galit. Sinabi mo na sa akin na huwag maging mayabang. Hindi ka lang nakikinig. Buti na lang nandito ngayon ang binatang ito, kung hindi ay hindi na namin alam ang gagawin. Sabi ni Wang Hui at tinulungang tumayo si Ling Zhenchuan. Hindi napigilan ni Ling Zhenchuan na sumulyap kay David, at gulat na sinabi, "Binata, mayroon ka pa bang mga kasanayang medikal?" Intindihin. Tumango si David. Kabanata 247. Mayor Ling, hindi lang konting medical skills ang alam ni David, pero marami siyang alam. Gusto niya ang sakit ko. Si Ruben ay sumunod kay Ling Zhenchuan ng may pagmamalaki. Paano sasabihin na si David ay magiging tiyuhin ng kanyang sariling pamilya sa hinaharap, ito rin ay isang bagay na magdadala ng kaluwalhatian sa kanyang pamilyang Su. Talaga. Hindi mo talaga masasabi sa murang edad. Malinaw na hindi gaanong pinansin ni Ling Zhenchuan ang mga salita ni Ruben. Kung gusto mong matuto ng mga medikal na kasanayan, paano ito magiging isang beses na bagay? Si David ay nasa early 20s pa lamang, kaya maaari pa rin siyang maniwala sa medisina. Pero hindi siya tumutol. Lao Su, manatili sa bahay para sa hapunan sa tanghali, gagawin ko ito ngayon. Sinundan ni Wang Hui si Ruben at sinabi, "Mrs. Ling, huwag kang mag-abala." Nagmamadaling sabi ni Ruben. Lao Su, anong problema? Maupo ka? Patayin mo ako ng 2 laro, at makipag-inuman sa akin sa tanghali. Kinawian ni Ling Zhenchuan si Ruben. Nang makita ito ni Ruben, hindi siya tumanggi, inayos niya ang chessboard at nakipaglaro ng chess kay Ling Zhenchuan. Si David ay nanunood mula sa gilid, paulit-ulit na nag-aalangan, kung dapat ba niyang sundin si Ling Zhenchuan upang talakayin ang katotohanan na ang kanyang katawan ay napuno ng kaligayahan ng kaluluwa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si David na sabihin kay Ling Zhenchuan, kung hindi, si Ling Zhenchuan ay malamang nagagamitin ng mga tinatawag na negosyante sa Hong Kong. Mayor Ling, may sasabihin ako sa iyo. Nagsalita na si David. Anak, kung meron ka, sabihin mo lang. Sabi ni Ling Zhenchuan nang hindi nakataas ang ulo. I was just checking on you guys and found out that someone used a soul enchanting technique. Ito ay isang taong gustong gamitin ka, at ang mga taong ito ay malamang na mga negosyante sa Hong Kong. Sinabi ni David ang totoo. Nang matapos magsalita si David, biglang itinaas ni Ling Zhenchuan ang kanyang ulo upang tingnan si David, inilagay ang mga piraso ng chess sa kanyang kamay sa isang tabi, at sinabing may seryosong mukha, "Bata, anong klaseng lipunan ito? Masyadong ignorante." Bilang pinuno ng isang lungsod, siguradong hindi maniniwala si Ling Zhenchuan sa sinabi ni David sa kasalukuyang lipunan. Kasinungalingan lang ang sinabi ng mga multo at Diyos. Matapos marinig ang sinabi ni David, biglang naging seryoso ang mukha ni Ruben. Nakita niya sa sarili niyang mga mata ang lakas ni David kay Lei Mingguan. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, sino? David, totoo ba ang sinabi mo? Tumpak ba ito? Tanong ni Ruben kay David. Tumango si David. Nang makitang tumango si David, agad na tumingin si Ruben kay Ling Zhenchuan at sinabing, Mayor Ling, alam ni David ang ilang mga diskarte. Nakikita niya talaga ang ilang bagay na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Dapat mong hayaan siyang. Tumahimik ka. Sumimangot si Ling Zhenchuan, matandang Su, salamat sa iyong edad, paano ka maniniwala sa kataranteduhan ng isang bata? Anong uri ng kaluluwang lubos, nasaan ang aking kaluluwa? Mayor Ling, makinig ka sa akin, talaga. Lao Su, kung magsasalita ka, huwag mo akong sisihin sa pagsisisi sa mga bisita, kalokohan lang. Malamig ang mukha ni Ling Zhenchuan, at halatang naiinis siya sa sinabi ni David.
Kung tutuusin, sa kanyang posisyon, paano siya maniniwala sa mga Diyos at multo? Hindi na naglakas loob pang magsalita si Ruben, ngunit bahagyang umiling si David at hindi na nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-imbite si Wang Hui ng ilang tao sa hapunan, ngunit sa hapagkainan, ang kapaligiran ay medyo nakakahiya, at ang mukha ni Ling Zhenchuan ay hindi masyadong maganda sa lahat ng oras. Pagkatapos kumain, umalis agad sina Ruben at David. Sa pagbabalik, medyo nag-aalalang sinabi ni Ruben, David, anong klaseng soul ecstasy ba talaga mayroon si Mayor Ling? Talaga. Tumanggo si David. Kung gayon, kailangan mong humanap ng paraan para iligtas siya. Si Mayor Ling ay isang bihirang mabuting pinuno. Bagamat medyo makaluma, siya ay matuwid at hindi makasarili. Tumingin si Ruben kay David na may pagmamakaawa. Kabanata 248. Gagawin ko. Sa katunayan, hindi sinabi ni Ruben, hindi hahayaan ni David na magtagumpay ang mga tinaguriang negosyante sa Hong Kong, ito ay may kinalaman sa interes ng buong mamamayang Horrendel. Nang makita ang pangako ni David na ililigtas si Ling Zhenchuan, gumaan ang loob ni Ruben. Bumaba si David sa sasakyan sa kalagitnaan, at sa halip na pumunta sa bahay ni Su, tinawagan niya si Lin Chanho at hiniling na ihanda ang staff. Hindi nagtagal, nagdala si Lin Chanho ng 12-dosenang tao at dumating sakay ng isang makapangyarihang sasakyan. Mr. Chen, may problema ba? Tanong ni Lin Chanho. Huwag ka nang magtanong, sumunod ka na lang. Kinuha ni David si Lin Chanho at ang iba pa at dumiretso sa bantay sa labas ng Shaoyang Building ni Ling Zhenchuan. Hindi ba ito ang bahay ni Mayor Ling? Mr. Chen, ikaw. Anong ginagawa mo? Medyo hindi natural ang mukha ni Lin Chanho. Huwag mo siyang tingnan bilang underground emperor ng Horrendel, pero anong silbi niyan, isa siyang makapangyarihang underground emperor, hindi ba siya natatakot kay Ling Zhenchuan, ang underground emperor ng Horrendel? Sabihin wag mo nang itanong. Inip na inihiga ni David ang upuan, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at nagpahinga. Sa isang malayong maliit na hotel sa Horrendel. 3 negosyante sa Hong Kong ang nakatira dito. Napakahina ng kapaligiran ng hotel na ito. Hindi magkatugma ang pagkakakilanlan ng 3 negosyante sa Hong Kong. Walang nakakaalam kung bakit pinili ng 3 taong ito na manirahan dito. Sa isang silid ng hotel, ang mga ngalakal ng goatee ng Hong Kong ay nakaupo sa kama, habang ang dalawa pa ay nakatayo na may magalang na mga ekspresyon. Nakita ko ang goatee na negosyanteng Hong Kong na bahagyang pumikit, naka-cross-legged, kinurot ang kanyang mga daliri, at patuloy pa rin sa pagbigkas ng mga salita. Ang mga Diyos ng lupa, ang mga Diyos ng 5 bundok, ang mga Diyos ng lahat ng direksyon, ang mapalad na mga ulap, ay mabilis na dumating. Isang itim na hangin ang lumabas mula sa daliri ng goatee ng Hong Kong merchant sa isang iglap, at pagkatapos ay nawala sa isang iglap. Lahat tama. Malamig na ngumiti ang mga ngalakal ng goatee sa Hong Kong. Hahaha, kung kumilos si Master Bai, hindi mabibigo ang negosyo natin. Isang mabilog na negosyante sa Hong Kong ang humagalpak ng tawa. Sa katunayan, ang goatee na ito ay hindi isang negosyante sa Hong Kong. Sa 3 tao, ang 2 mataba at payat na tao lamang ang tunay na negosyante sa Hong Kong, at ang pagkakakilanlan ng goatee na ito ay isang warlock. Dapat mong malaman na sa Outer Harbor, maraming naniniwala sa mga bagay na ito, kaya may mga talamak ding warlock. Sa Outer Harbor, ito man ay ang lokasyon ng kumpanya, ang pangalan ng bata, o kahit isang dinner party ay maaaring humantong sa isang negosasyon sa negosyo, ang mga warlock na ito ay mabibilang. Bagamat marami ang mangmang, nanloloko lang ng pera at gumagastos ng pera, may mga warlock pa rin na may tunay na kakayahan. Gamutin ang ilang mga sakit na walang lunas. Sa makatuwid, ang bahaging ito ng mga warlock ay naging mas at mas sikat sa panlabas na daungan, at itinuturing na isang panauhing pandangal ng maraming mayayamang tao. At ang Master Bai na ito ay isa sa pinakasikat na warlock sa Outer Harbor. Ang kanyang mga diskarte ay hindi maarap. Ang 2 negosyanteng ito sa Hong Kong ay gumastos ng malaking pera para imbitahan sila. Ang mataba at payat na negosyanteng Hong Kong ay interesado kay Horrendel.
Nais nilang pumunta dito upang magtayo ng ilang napakahusay ngunit lubhang nakakaruming mga negosyo, ngunit matagal na nilang narinig na ang mga nangungunang pinuno ni Horrendel ay matuwid at natatakot sila na mahirap pag-usapan ito. Ang masterby na ito ay direktang inimbitahan na pumunta. Handa na ang kontrata, hinihintay ko na lang na dumating si Ling Zhenchuan para pirmahan at selyuhan ito. Kapag nasa kamay na ang kontrata, hindi na niya ito matatanggihan kung gusto niya. Inilabas ng payat na negosyanteng Hong Kong ang kontratang matagal na niyang inihanda, at sinabing may malungkot na ngiti. Gamit ang pamamaraang ito, nakatapos sila ng maraming proyekto na partikular na mahirap talakayin, at sinubukan at nasubak ang mga ito. Pagkatapos nito, 50 milyon ang maikredito sa aking account, at gusto ko ng Hong Kong dollars. Mahinang sabi ni Masterby. Sabihin. Paulit-ulit na tumango ang dalawang negosyante sa Hong Kong, na may mga nakamamanghang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kabanata 249. Ang maliit na gusaling istilong kanluran ni Ling Zhenchuan. Si Ling Zhenchuan, na nagpahinga mula sa tanghalian, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Walang bakas ng liwanag sa kanyang mga mata, at diretso lang siyang nakatitig sa kisame ng bubong. Hindi nagtagal, tumayo si Ling Zhenchuan, isinuot ang kanyang jacket, at nag-walk out ng mekanikal. Si Wang Hui, na naglilinis ng mga gawaing bahay sa sala, ay nakita na si Ling Zhenchuan ay biglang bumangon, at nalilitong nagtanong, Lao Ling, may problema ba? Wala akong sapat na tulog ngayong tanghali para umidlip. Hindi umimik si Ling Zhenchuan, ngunit binuksan lang ang pinto at lumabas. Hindi makapagsalita ang lalaking ito. Pagkatapos bamulong ni Wang Hui, hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglilinis ng mga gawaing bahay. Umalis si Ling Zhenchuan sa bahay, sumakay sa kotse at umalis. Mr. Chen? Lumabas ka, lumabas ka. Matapos makita ni Lin Chanho na lumabas si Ling Zhenchuan, agad niyang itinulak si David. Umupo si David, at nang makita niyang ganoon si Ling Zhenchuan, agad niyang naunawaan ang nangyayari, at sinundan si Lin Chanho, sumunod ka. Si Lin Chanho ay nagmaneho at direktang sumunod. Ang kotse ay lumiko sa silangan at kanluran sa Horrendel, at sa wakas ay huminto sa harap ng isang hotel na napakalayo. Anong ginagawa ni Ling Zhenchuan dito? Nalilitong tanong ni Lin Chanho. Tiningnan ni David ang sira-sirang hotel at hindi sinagot si Lin Chanho, ngunit lumabas ng kotse at pinanood si Ling Zhenchuan na naglalakad papasok sa hotel. Order your subordinate to surround the hotel, at walang pwedeng umalis. Utos ni David kay Lin Chanho. Tumango si Lin Chanho, tumingin sa 12-dosenang tao na dinala niya, at sinabing may malamig na ekspresyon, may utos si Mr. Chen na palibutan ang hotel, at huwag mag-isa na pumasok at lumabas, kung mayroon kang langaw, gagawin mo. Papatayin kita. Oo. Agad na pinaligiran ng 12-dosenang mga taga-Juitang ang hotel at handang lumaban. Halika, sumama ka sa akin. Dinala ni David si Lin Chanho sa hotel. Sa sandaling ito, sa isang silid sa ikalawang palapag ng hotel, nakatayo doon si Ling Zhenchuan, walang bahid ng liwanag sa kanyang mga mata. Si Masterby at dalawang negosyante sa Hong Kong ay tumingin kay Ling Zhenchuan na paparating, at lahat sila ay nagtawanan. Hahaha, kagalang-galang na numero 1 ni Horrendel, sumusuway ka pa sa aming mga utos. Ang medyo matabang negosyanteng Hong Kong ay tumawa at tinapik ang mukha ni Ling Zhenchuan gamit ang kanyang kamay. Sino ang mag-aakala na ang pinuno ng Horrendel ay naging ating pupay, at lahat ng Horrendel ay magiging atin na mula ngayon. Tuwang-tuwa din ang payat na negosyante ng Hong Kong. Bilisan mo, kunin mo ang kontrata at pirmahan mo siya. Hinimok ni Masterby. Basta pirmado ang kontrata, kahit businessman siya, 50 milyon ang may credit sa account niya. Nang marinig ito, nagmamadaling kinuha ng payat na negosyanteng Hong Kong ang kontrata na matagal na niyang inihanda, at iniabot ito kay Ling Zhenchuan na may kasamang panulat, pirmahan mo ako ng kontrata. Kinuha ni Ling Zhenchuan ang panulat at pinirmahan ang kanyang pangalan ng walang pag-aalinlangan sa kontrata. Inilabas din niya ang selyo sa kanyang briefcase at itinatak ito sa kontrata. Tapos na, ha. Hawak ang kontrata, tumawa ng malakas ang dalawang negosyante sa Hong Kong. Tumaas din ang sulok ng bibig ni Masterby, kayong dalawa, dahil tapos na, dapat ko bang bayaran ang pera ko?
Siyempre. Nagmamadaling kinuha ng matabang negosyanteng Hong Kong ang kanyang mobile phone, at pagkatapos ng maikling operasyon, 50 milyon ang direktang inilipat sa pangalan ni Masterbuy. Nang makita ang impormasyon ng account, namulaklak din ang mukha ni Masterbuy na may ngiti. Boom! Sakto namang nagtawanan silang tatlo, biglang bumukas ang pinto. Si Lin Chanho ay sumugod na may mabangis na mukha, sinundan ni David. Lahat ng squat down para sa akin, at walang sino man ang pinapayagang gumalaw. Si Lin Chanho ay may hawak na matingkad na machete sa kanyang kamay. Nang makita ang hitsura ni Lin Chanho at ang kutsilyo sa kanyang kamay, parehong itinuring ng mga negosyante sa Hong Kong si Lin Chanho bilang isang magnanakaw. Kabanata 250. Nakatingin lang si Masterbuy kay David sa likod ni Lin Chanho, mahigpit na kumunat ang kanyang mga kilay. May impresyon siya kay David at nakita siya sa bahay ni Ling Zhenchuan. Nang mga oras na iyon ay mahina rin niyang naramdaman na medyo kakaiba si David, kaya tumingin siya, ngunit hindi niya masabi kung ano ang kakaiba. Si David ay isang walang kamatayang magsasaka, paanong siya, isang maliit na warlock, ay makakadama ng pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya. Sino ka? Alam mo ba kung sino ang nakatayo dito? Maglakas loob na lumapit at magnakaw. Galit na sigaw ng matabang negosyanteng Hong Kong. Oo, nakatayo dito si Ling Zhenchuan, ang pinuno ng Horrendel, ayaw mo bang mabuhay? Sinundan ito ng medyo payat na negosyanteng Hong Kong. Fuck! Squat down ka na lang pag squat ka, bakit ang daming kalokohan? Agad na sinipa ni Lin Chanho ang kanyang dalawang paa at direktang sinipa ang dalawang tao sa lupa. Businessman lang silang dalawa. Nagsusuot sila ng magagandang damit at kumakain ng pagkain buong araw. Hindi nila kinaya ang paa ni Lin Chanho. Kuya, pwede mong sabihin kung ano ang gusto mo, basta wala kang sasaktan. Tumingin si Masterbuy kay David at nagtanong. Nakita niya na si David ang tunay na namamahala. Kung ano ang gusto ko, alam na alam mo, isang maliit na kaluluwa ecstasy, maglakas loob na pumunta sa Horrendel upang maging ligaw. Itinaas ni David ang sulok ng kanyang bibig, puno ng paghamak ang kanyang mukha. Sino ka? Kumunat ang noo ni Masterbuy, ang isang taong maaaring magpatawag ng pamamaraan ng pagsuso ng kaluluwa ay dapat na nasa parehong kategorya sa kanya. Sino ako, hindi mo na kailangang malaman. Tumingin si David kay Ling Zhenchuan na may malungkot na mukha. Matapos tumayo ng hindi gumagalaw si Ling Zhenchuan, isang espiritual na enerhiya ang direktang tumagos mula sa noo ni Ling Zhenchuan. Nanginginig si Ling Zhenchuan, at pagkatapos ay napuno ng espiritual na enerhiya ang kanyang mga mata. Ito, nasaan ako? Nagising si Ling Zhenchuan at nagtatakang nagtanong. Mayor Ling, naaakit ka sa kaligayahan ng mga taong ito. Sinundan ni David si Ling Zhenchuan at sinabi. Sa pagkakataong ito, hindi direktang pinagalitan ni Ling Zhenchuan si David, ngunit tiningnan niya ang dalawang negosyanteng Hong Kong na bumagsak sa lupa, at ang kinakabahan na si Masterbuy. Sobrang gulat ng puso niya, blanka ang buong isip niya ngayon, magulo ang iniisip niya. Halika at sabihin kay Mayor Ling, ano ang nangyayari. Itinuro ni David ang dalawang negosyante sa Hong Kong na bumagsak sa lupa. Magsalita ka. Ang machete sa kamay ni Lin Chanho ay dumiretso sa kanilang magkabilang leeg. Sa pagkakataong ito, takot na takot ang dalawang negosyante sa Hong Kong na malapit na silang umihi, ngunit nang magsasalita na sana sila, biglang naglabas si Masterbuy ng isang bag ng tela mula sa kanyang katawan, at sa kamarahas, itong pinagpag. Isang ulap ng itim na ambon ang lumabas mula sa bag ng tela, isa-isa sa kanilang mga ngipin at mga kuko, na pinupuno ang buong silid sa isang iglap. Tiningnan ni Ling Zhenchuan ang eksena sa harap niya, at ang buong pulutong ay natigilan, ngunit hindi nag-react si Lin Chanho. Maging ang pamilyang Go o Lei Mangguan, nakita ni Lin Chanho ang mga maltong ito, at sinabi rin ni David kay Lin Chanho ang tungkol dito, kaya hindi na siya natakot. Daya ng uod. Malamig na sumengot si David at biglang bamuka ang bibig, agad na sinipsip ni David ang itim na ambon sa tiyan niya. Nang makitang ang itim na ambon na may mga kuko at kuko ay talagang sinipsip ni David sa tiyan, nagulat si Masterbuy. Pagkatapos ay mas natigilan si Ling Zhenchuan.
Hindi pa siya nakakita ng ganoong sitwasyon, ang mga bagay na ito ay hindi niya naiintindihan. Paf! Sa sobrang takot ni Master Bai, diretso siyang lumuhad kay David. Dax Ian save your life, Dax Ian save your life, the disciple is condemned. Umiling si Master Bai kay David. Mula sa pananaw ni Master Bai, itong si David at siya ay iisang tao, ngunit ang taoismo ni David ay mas mataas kaysa sa kanya, kaya tinawag ni Master Bai ang kanyang sarili na isang disipulo. Halika at ipaliwanag kay Mayor Ling kung ano ang nangyayari. Sabi ni David kay Master Bai. Napakalakas ng loob ni Master Bai na makipagsapalaran, at sabihin kay Ling Zhenchuan kung ano ang nangyari sa loob ng 1 hanggang 5 beses. Kabanata 251. Dahil dito, si Ling Zhenchuan ay natigilan saglit. Matapos kunin ang kontrata mula sa kama, natigilan si Ling Zhenchuan. May pirma at selyo talaga. Kung hindi dumating si David, isasagawa ang kontrata, at siya ang magiging salarin ng buong Horrendel, at baka maaresto pa siya. Damaloy ang malamig na pawis sa noo ni Ling Zhenchuan, at mabilis niyang pinunit ang kontrata. Napabuntong hininga si Ling Zhenchuan, tumibok ang kanyang puso, talagang nagbago ang kanyang pananaw sa nangyari kanina. Maliit, Mr. Chen, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi maiisip ang kahihinatnan. Pinaalala mo kaninang hapon na ganyan pa rin ako, nahihiya talaga ako. Sinundan ni Ling Zhenchuan si David na may kahihiyan sa kanyang mukha. Mayor Ling, welcome po kayo. Ito ay para lamang sa kapakanan ng mga taga-Horrendel. Bahagyang ngumiti si David. I really didn't expect that Mr. Chen, but he cares about everyone's blessings. Mr. is not really mortal. Chen. Compared to my unpleasant son, hey. Sa pagsasalita tungkol sa kanyang anak, bumantong hininga si Ling Zhenchuan. Hindi na kailangang mag-alala masyado si Mayor Ling, palaging nagbabago ang mga tao. Inaliw ni David si Ling Zhenchuan, at pagkatapos ay nagtanong, paano ang 3 taong ito? Tumingin si Ling Zhenchuan sa 2 negosyante ng Hong Kong at Master Bai, at nakasimangot. Bagamat nagsabuatan silang 3 na kontrolin siya at makakuha ng mga benepisyo mula kay Horrendel, ang kabilang partido ay isang pagkakakilanlan sa Outer Harbor kung tutuusin. Mayor Ling, ipaubaya mo na sa akin ang 3. Bumalik ka upang magpahinga at huwag lumabas sa gabi. Nawasak ang iyong kaluluwa, at may mangyayari. Nakita ni David ang kahihiyan ni Ling Zhenchuan, kaya sinabi niya. Sa pagkakataong ito, hindi sinabi ni Ling Zhenchuan na si David ay kainahinala, at ang kanyang mga salita ay hindi tumpak. Ang eksenang kagagaling lang niya sa harapan niya ay may mga natitirang takot. Alam ko, pagkatapos Mr. Lao Chen. Kapag may oras ako mismo ang pupunta sa pinto para magpasalamat sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Ling Zhenchuan, nagmamadali siyang umalis, parang takot na takot siya. Mr. Chen, paano itong 3 taong ito? Itapon mo na lang sila sa ilog para pakainin ang mga isda. Pagkaalis ni Ling Zhenchuan, tinanong ni Lin Chanho si David. Nang marinig nila na papakainin sila ng isda, natakot silang 3. Dax Ian, nakikiusap ako kay Dax Ian na iligtas ang buhay ko. Ang alagad ay mayroong 50 milyon dito. Handa akong parangalan si Dax Ian, hanggat maibabalik ni Dax Ian ang disipulo. Nanginginig na sabi ni Master Bai. Nang marinig ito ni David, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Dahil ang 3 taong ito ay may mga espesyal na pagkakakilanlan at hindi maaaring patayin, nararapat na gumawa ng isang sampal sa mukha. Ngayon si David ay kapos sa pera. Nakikita na ang iyong paglilinang ay hindi madali, tumawag ng 50 milyon, at magmadali. Malamig na sabi ni David. Nang marinig ito ni Master Bai, agad siyang natuwa. Hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang iyong ginagastos, hanggat maaari kang mabuhay, maaari kang kumita ng higit pa kung wala kang pera. Pagkatapos magmadaling ilipat ang pera kay David, tumayo siya at tumakbo palayo. Ang natitirang 2 negosyante sa Hong Kong, isa-isa, ay tila nakahuli ng isang Nagel iligtas buhay na dayami, at nagmamadaling nagsabi, magbibigay din kami ng pera, at magbibigay din kami ng pera. Kayong 2 ay may plano, kaya 100 milyong tao lamang ang maaaring magpalaya sa iyo.
Nakita ni David na hindi mukhang money poor owner ang dalawang negosyante sa Hong Kong, kaya aniya. Kapag narinig nila ang 100 milyon, maaari nilang ilabas ito. Nagningning ang mga mata ng dalawang negosyante sa Hong Kong. Ang mga kita ay nagmamadali upang ilipat ang pera kay David, at pagkatapos ay tumakas. Nang makita ang 2 taong masayang nagbibigay ng pera, biglang nakaramdam si David ng matinding panghihinayang sa kanyang puso. Lin Chanho, sa tingin mo ba ay bababa ako? Napakasaya ng dalawang lalaking ito. Kumunat ang noo ni David. Dapat mas kaunti. Nabalitaan ko na ang mga ari-arian ng mga negosyanteng ito sa Hong Kong ay nagsimula sa 100 bilyon. Damn, hindi mo sinabi ng maaga. Biglang tumili si David. Ngunit ito na ang katapusan ng bagay, hindi na makabalik si David at magsisi. Nakolekta niya ang higit sa 200 milyon para sa wala, na hindi masama. Kapag ang pera ay halos ipon, si David ay nagplanong pumunta sa Yaodo. Kabanata 252. Pag-uwi ni Ling Zhenchuan, laging pangit ang mukha niya at sobrang putla. Lao Ling, anong nangyari? Tingnan mo ang pangit mong mukha. Nang makita ang ekspresyon ni Ling Zhenchuan, nag-aalalang tanong ni Wang Hui. Huwag ka nang magtanong. Hindi alam ni Ling Zhenchuan kung paano ito ipapaliwanag kay Wang Hui, kaya ikinaway niya ang kanyang kamay. Itago mo sa akin ang bastard na iyan, huwag mo siyang hayaang lumabas para sa akin, ipaalam sa akin na nangangahas siyang hanapin si David the First, ang kanyang binti. Ay nasira. Pagkatapos magsalita, bumalik si Ling Zhenchuan sa silid. Si Ling Zhenchuan na nakahiga sa kama ay hindi mapakali sa mahabang panahon. Natigilan sandali si Wang Hui, pagkatapos ay umakyat sa hagdan. Kailangan niyang maingat na sabihin kay Ling Feng, kung hindi ay mangangahas si Ling Zhenchuan na baliin ang kanyang binti. Sa oras na ito, si Ling Feng, na nasa silid sa itaas, ay tumatawag sa kanyang cellphone. Nabali ang pulso ni David, ngunit naglakas loob siyang magreklamo, hindi makahinga si Ling Feng. Master Ling, bakit mo naalala na tawagan ako? Hindi ito ang iyong estilo. Sa kabilang dulo ng telepono, may mapaglarong boses. Wei Tao, huwag kang bastos sa akin, ngayon dapat tayong magtulungan at magkasundo sa labas ng mundo. Galit na sabi ni Ling Feng. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Wei Tao. Talagang nakahanap si Sonia ng isang lalaki, at siya ay bilanggo pa rin ng reforma sa paggawa. Galit na galit ako sa akin. Nagtatatalo ng mga ngipin ni Ling Feng. Ano? Nagtaas ng boses si Wei Tao sa isang iglap, nakahanap si Sonia ng isang labor prisoner. May sakit ba siya? Pinili niyang huwag tayong dalawa, ngunit pinili niya ang isang labor prisoner. Ngunit sa Horendel, may mga tao pa ring naglalakas loob na agawin ka galing sayo. Girl, you'll never find someone to be his. Huwag mo nang banggitin, medyo may trabaho ang batang yan, nabali ang pulso ko, alam mo naman kung ilang taon na ang tatay ko, at ngayon kinukulong niya ako sa bahay at hindi niya ako pinalabas para makaganti. Pero I can't swallow this breath, kaya tinawag na lang kita. Paliwanag ni Ling Feng. Hahaha, young Master Ling, magkaribal tayo sa pag-ibig, bakit kita tutulungan? Noong nasa Horendel ka, paano mo ako nabuli sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong pagkakakilanlan bilang young master ng mayor? Humagalpak ng tawa si Wei Tao. Wei Tao, hindi kita hahayaang tumulong ng walang kabuluhan. Hanggat gagawin mo ang bata, magiging iyo si Sonia, at hinding-hindi kita mananakawan. At saka, kung gusto ng Wei family mo na magtayo ng branch sa Horendel, gagawa ako ng paraan para sa iyo. Ang mga mata ni Ling Feng ay kumislap sa malamig na liwanag, sa pagkakataong ito ay hindi niya dapat pakawalan si David, hindi man lang siya makatulog ng walang hininga. Talaga. Naantig si Wei Tao. Siyempre totoo, pwede mong i-record ang tawag namin. Kinumpirma ni Ling Feng. Okay, ipadala sa akin ang impormasyon tungkol sa batang iyon, lakasan mo ang loob na saktan ako sa ideya ng babae ni Wei Tao, hahayaan ko siyang mabuhay kaysa mamatay. Binaba ni Wei Tao ang telepono pagkatapos magsalita ng masama. Ang Wei Tao na ito ay ang panganay na anak ng pamilya Wei sa kabisera ng probinsya. Kasama sina Sonia at Ling Feng, lahat sila ay nasa iisang klase.
Nung nasa school sila, pareho nilang gusto si Sonia, pero hindi gusto ni Sonia ang dalawang playboy na ito. Pagkatapos ng graduation, umasa si Ling Feng sa kalamangan na nasa parehong lungsod ng Sonia, at naglunsad ng mabangis na pagtugis kay Sonia. Ilang beses ding binisita ni Wei Tao si Horendel, ngunit hindi nagawang sugpuin ng makapangyarihang dragon ang mga lokal na ahas, kaya pinalaya sila ni Ling Feng. Ang dahilan kung bakit tinanong ni Ling Feng si Wei Tao sa pagkakataong ito ay dahil hindi makontrol ni Ling Zhenchuan ang kabisera ng probinsya, kaya hindi niya gaanong pinansin ang mga taong nagmula sa kabisera ng probinsya. Kung nakahanap si Ling Feng ng makakaharap kay David sa Horendel, makikilala siya ni Ling Zhenchuan sa loob ng wala pang kalahating araw. Bukod dito, pagkatapos ng graduation, si Wei Tao ay isang sundalo sa loob ng ilang taon, at ang kanyang mga kasanayan ay hindi masama, kaya hindi siya dapat magkaroon ng problema sa pakikitungo kay David. Pagkababa pa lang, itinulak ni Wang Hui ang pinto at pumasok. Anak, masakit pa ba ang kamay mo? Sa pagtingin sa nakabalot na palso ni Ling Feng, nag-aalalang tanong ni Wang Hui. Huwag kang mag-alala, hayaan mo akong saktan ang sarili ko hanggang mamatay. Duda ako kung sayo ako. Naputol ang mga palso ko, at humingi pa ako ng tawad sa kanila. Galit na galit ako. Nang makita ni Ling Feng si Wang Hui, inilayo niya ang kanyang mukha. Kabanata 253. Ikaw bata, maghapon kang manggugulo, magagalit ito sa tatay mo. Ang gan pa ng palso mo sa pagkakataong ito. Kung magulo ka, baka isang araw ay itapon ka sa ilog. Pakainin mo ang isda. Tumingin si Wang Hui kay Ling Feng at sinabing hindi niya gusto ang bakal. Pakainin mo na lang ang isda, lumabas ka na, matutulog na ako. Sinimulan ni Ling Feng habulin si Wang Hui. Sabi ng tatay mo, huwag mong hahanapin ang David na iyon para maghaiganti, baka mabali ang paa mo. Hinimok ni Wang Hui si Ling Feng. Agad na nabalisa si Ling Feng nang marinig niya ito. Hayaan mo siyang makialam, huwag mong takpan ang binti ko, patayin mo na lang ako, malaya na ako. Sinundan ni Ling Feng si Wang Hui at sumigaw. Natakot si Wang Hui Sheng na marinig ito ni Ling Zhenchuan, kaya dali-dali siyang umalis at isinara ng mahigpit ang pinto. David, papagandahin kita. Naglakad pabalik si Wang Hui, galit na galit si Ling Feng at sinabing. Pine Hilltop Villa. Ang mga panggamot na materyales na ipinadala ni Lin Chanho upang bilhin ay naihatid na. Tiningnan ni David ang mga bag ng medicinal materials, medyo malaki ang ulo niya, parang ayaw niya matulog ngayong gabi, kailangan niyang pinuhin ito ng isang gabi. Sa kabutihang palad, sina Barbara at Chen Baoguo ay wala sa bahay. Mula nang makita ni Barbara ang mga bagay, hindi na siya nanatili sa bahay. Naglalakad siya sa labas, tinitingnan ang magagandang tanawin at ang mga pagbabago sa Horendel. Kung tutuusin, ilang taon na akong hindi nakakakita ng mga bagay-bagay, pero bigla na lang. Gusto ni Barbara na makita ang lahat. Pagkatapos dalhin ang mga panggamot na materyales sa silid, nilock ni David ang pinto at nagsimulang gumamit ng alchemy technique upang pinuhin ang maliit na return peel. Pagkatapos ng isang buong gabi ng pagsusumikap, naubos ang lahat ng gamot, at gumawa si David ng kabuoang 20 maliit na return peel, ngunit naubos din si David ng gabing iyon. Ang kasalukuyang David ay hindi pa umabot sa yugto ng inidiya, kaya hindi pa siya umabot sa puntong hindi siya makakain o makainom o makatulog. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog nang magising si David sa isang malakas na ingay. Pagtingin sa araw sa labas, malamang na halos tanghali na, bumangon si David at lumabas ng silid, ngunit nakita niya maraming tao sa bulwagan, at maraming mga bata ang naglalaro at tumatakbo, na ginagawang gulo ang buong silid. Hoy! Nasa bahay si David. May ibang nakatira sa malaking bahay. Walang mahirap na kamag-anak sa aking paningin. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mapanlinlang na damit ay tumingin kay David at sinabing kakaiba. Second tita, kailan ka pa dumating? Medyo nagulat si David nang makita ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang tagal na natin dito, hindi ko akalain na sa kwarto ka matutulog ng gabi na, hindi mo nga alam kung paano mo kami babatiin. Iminulat ni Tita David ang kanyang mga mata at diretsyong umupo sa sofa sa tabi niya.
Hindi siya pinansin ni David, ngunit tumingin kay Barbara na may nagtatanong na mukha. Tinabi ni Barbara si David at medyo nahihiyang sinabi, tinawag ko sila, ay. Gusto ko lang makita nila, nakatira din ang pamilya namin sa isang malaking bahay, pero hindi ko inaasahan na napakaraming tao ang darating. At gumawa ng gulo sa bahay, paano mo ito ipapaliwanag kay Sonia? Laging iniisip ni Barbara na ipinahiram ni Sonia kay David ang malaking bahay para mabuhay sila, ngunit hindi niya alam na ibinigay ito kay David. Ma, ayos lang, basta tinitingnan lang nila, humanap na lang ng maglilinis ng kalat. Nang marinig ito ni David, agad niyang inaliw si Barbara. Hindi raw sila aalis ng tanghali, at kakain talaga. Mag-book ng restaurant in advance, at huwag masyadong mahal. Sabi ni Barbara, naglabas ng isang dakot ng pera sa kanyang bulsa at ibinigay kay David. Ma, may pera ako, huwag kang mag-alala. Hindi sumagot si David. Kakasimula mo lang magtrabaho, saan ka nakakuha ng pera? At saka, hindi mo kayang gastusin ang pera ni Sonia buong araw. Ang isang malaking lalaki ay hindi laging gumagastos ng pera ng mga babae. Ibinigay ni Barbara kay David ang pera at umalis. Nang makita ang isang dakot ng luma at bagong pera sa kanyang kamay, si David ay walang magawa, inilagay ang pera sa kanyang bulsa, at lumabas. Kabanata 254. Tinawagan ni David si Lin Chanho at hiniling na kunin siya. Nagkataon na ibinigay niya sa kanya ang maselang Xiao Huandan, at pagkatapos ay maaari lang siyang magpareserba ng mesa sa Tianyuan Restaurant. Hindi nagtagal ay dumating si Lin Chanho at dinala si David sa Pastoral Restaurant. Sa opisina ni Lin Chanho, binigyan siya ni David ng 20 maliit na return pills. May kabuuang 20 pills dito. Ang presyong babayaran mo para sa mga panggamot na materyales ay ang presyo ng gastos. Wala akong pakialam kung magkano ang ibebenta mo at kung paano ibenta ang mga ito. Kakayanin mo ang usaping ito. Kung maganda ang tugon, dadagdagan natin ang pagpipino. Sinundan ni David si Lin Chanho at sinabing, nakuha ko. Kinuha ni Lin Chanho si Xiao Huandan at sinabing, Palace Master, inihanda ko ang pinakamagandang Imperial Hall para sa iyo dito, na tiyak na gagawin kang mas kagalang-galang. Nang marinig ito ni David, agad siyang umiling at sinabing, huwag kang ang magaling, ordinaryong private room lang. Sa hinaharap, dapat gumastos ang probinsya, at maraming lugar kung saan kailangan ng pera. Lahat tama. Paulit-ulit na tumango si Lin Chanho. Si David ay walang nararamdaman para sa pamilya ng kanyang pangalawang tiyuhin, at sinabi pa niyang medyo naiinis siya. Noong nakaraan, ang pamilya ni David ay nasa kabukiran. Nang maglaon, habang unti-unting bumuti ang posisyon ni Chen Baoguo, lumipat din ang pamilya ni David mula sa kanayunan patungo sa lungsod. Simula noon, ang pamilya ng pangalawang tiyuhin ni David ay pumunta sa lungsod upang hanapin si Chen Baoguo. Nang maglaon, tinulungan at inayos ni Chen Baoguo ang pangalawang tiyuhin ni David sa lungsod, at nakahanap pa siya ng trabaho para sa pangalawang tiyahin ni David, ngunit nang umunlad ang posisyon ng pangalawang tiyuhin ni David, sinimulan niyang maliitin ang pamilya ni David. Matapos makulong si David, nawalan ng trabaho si Chen Baoguo, at hinamak ng pamilya ng pangalawang tiyuhin ni David ang kanilang pamilya. Sa pagkakataong ito, ipinaalam ni Barbara sa pamilya ng pangalawang tiyuhin ni David na nakatira siya sa isang malaking bahay. Sa katunayan, sinadya pa niyang ipakita ang bahagi nito, para mapabilib ang pamilya ng pangalawang tiyuhin ni David. Sa tanghali, dumating ang mga magulang ni David at ang pamilya ng kanyang pangalawang tiyuhin. Nang ilagay ni David ang mga ito sa kahon, nagpout ang pangalawang tiyahin ni David at sinabing, nakatira ka sa isang napakalamig na bahay, kaya bakit hindi mo kami dinala dito para kumain sa ganoong kahon? Hindi mo talaga tinatrato na kamag-anak ang mga mahihirap na kamag-anak. Nay, bakit mo nakalimutan, di ba ang bahay lang ang hiniram, hindi sa kanila? Mga 100 milyon ang isang bahay. Ano ang bibilhin nila? Sumulyap ang pinsan na si David kay David at sinabing, Giggle, nakalimutan ko talaga, hiniram pala. Napahadjejek ang pangalawang tita David. Di nagtagal, lahat ay nakaupo, naiwan lamang ang pinakamaliit na lugar para sa pamilyang David na 3.
At nang umupo roon ang Panginoon, ang pangalawang tiyuhin ni David, si Chen Baocheng, ay nakaupo roon na may patag na mukha, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, na may hitsura ng paghamak sa lahat. Ngayon, itong si Chen Baocheng ay nakaupo sa posisyon ng direktor ng opisina ng isang partikular na bureau, at maraming tao ang nambobola sa kanya, kaya nagmumukha siyang hinamak sa lahat. Sa kaliwa ni Chen Baocheng ay ang pangalawang tiyahin ni David, si Li Shuzhen. Siya ay nakadamit ng alahas, at ang kanyang mga labi ay nagpinta na para siyang kumakain ng patay na daga. Sa tabi ni Li Shuzhen ay ang kanilang anak na si Chen Ji. Ang Chen Ji na ito ay mas bata lamang ng ilang buwan kay David. Noon kapag pinangalanan sila ng kanilang lolo, sila ay dumating ng paalang at patayo, kaya ang isa sa dalawa ay pinangalan ng David. Ang isa ay tinatawag na Chen Ji. Gayunpaman, ang Chen Ji na ito ay ignorante at walang karanasan. Hindi pa siya kasal. Kung hindi lang nakulong si David, matagal na siyang kasal. Sa kanang bahagi ng Chen Baocheng, may isang binata na nakasot na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Ang taong ito ay bayaw ni David na si Lilei. Ang ama ni Lilei na ito ay ang direktor ng isang bureau at ang agarang amo ni Chen Baocheng. Sa tabi ni Lilei ay ang pinsan ni David na si Chen Jiao, na nagsusuot ng iba't ibang sikat na tatak at mahahabang kuko, na parang mayamang asawa. David, kailan ka nagkakilala ng mayamang kaibigan? Maaari akong tumira sa isang bahay sa tuktok ng Pine Mountain at ipahiram ito sa iyo ng bukas palad. Ang ganitong uri ng kaibigan ay ipinakilala din sa pangalawang tiyuhin. Nabalitaan ko sa nanay mo na babae pa siya. Aling anak na babae? Para lang ipakilala si Chen Ji sa pamilya natin. Pagkaupo nilang lahat, nagtanong si Chen Baocheng sa opisyal na boses. Kabanata 255. Nang marinig ang sinabi ni Chen Baocheng, bahagyang kumunot ang noo ni David, at agad na nanlamig ang kanyang mukha. Baocheng, kumain ka kasama ang pamilya, bakit mo babanggitin ang kaibigan ni David? Hindi minamaliit ng mga tao si Chen Ji. Nang makitang hindi masyadong maganda ang mukha ni David, agad na kinausap ni Chen Baoguo si Chen Baocheng. Bagamat hindi minamaliit ni Chen Baocheng ang pamilya ni David, ngunit si Chen Baoguo ang panganay na kapatid, at si Chen Baocheng ay hindi nang ahas na pabulaanan ito ng harapan. Kuya, anong ibig mong sabihin? Ano bang problema ng Chen Ji ko? Kahit anong mangyari, mas magaling ako sa David mo, di ba? At least hindi ako nakakulong, at hindi ako bilanggo ng reforma sa paggawa. Hindi natuwa si Li Shuzhen nang makita niya si Chen Baoguo na nagsasalita tungkol sa kanyang anak. Si Chen Baocheng ay napahiya na sabihin ito, ngunit siya, si Li Shuzhen, ay hindi natatakot sa anuman. Ikaw. Namumula sa galit ang mukha ni Chen Baoguo, ngunit hindi niya ito nagawang pabulaanan. Pagkatapos ng lahat, ang pagkabilanggo ni David ay isang katotohanan. Nang makitang galit si Chen Baoguo, isang panunuya ang lumitaw sa bibig ni Chen Baocheng, at pagkatapos ay sinabi niya, okay, itigil na ang pagtatalo, ihain na natin ang pagkain, may gagawin ako sa hapon, wala akong oras na magtagal. Baocheng, tingnan mo kung anong gusto mong kainin, order ka lang. Ibinigay ni Barbara ang menu kay Chen Baocheng. Hindi man lang ito tiningnan ni Chen Baocheng, itinuro niya ang menu at sinabing, itong page lang, narinig ko na masarap ang pagkain sa restaurant na ito. Natigilan si Barbara sa narinig. In-order ko lahat ng ulam sa isang page, magkano? Tsaka hindi makakain itong iilang tao. Nang makitang natigilan si Barbara, tinakpan ni Chen Jiao ang kanyang bibig at ngumiti, tita, hindi mo ba kayang bayaran? Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang sa akin, hindi mahalaga kung sasama ako. Namula si Barbara at walang sinabi. Kung talagang nag-order siya ng ganoong pagkain, talagang hindi niya ito kakayanin. Utos lang, wala akong masyadong pera. Kinuha ni David ang menu, pinaupo si Barbara, at direktang inutusan ang waiter na magprito ng isang pahina ng mga pinggan. Nang makitang talagang hiniling ni David sa waiter na magprito ng isang pahina ng mga pinggan, lahat ng pamilya ni Chen Baocheng ay natuwa. Pag-usapan natin, sabi ng kapatid ko, pakiusap, huwag mo akong payagan, huwag kang magbayad sandali, at humingi ng tulong, pagkatapos ay wala kaming pakialam.
Tumingin si Chenji kay David at sinabing, huwag kang mag-alala, hihilingin ko sa iyo na magbayad para sa pagkain na ito. Kalmado ang mukha ni David, na para bang wala siyang pakialam sa sadyang pangungutya ng pamilya ni Chen Baocheng. Saglit na natahimik ang box at walang nagsasalita, naghihintay lang ng pagkain na ihain, nakakahiya ang atmosphere. Baocheng, sinabi mo lang sa bahay na dapat kang maghanap ng opisyal na trabaho para kay David, tingnan mo. Binasag ni Barbara ang katahimikan. Madaling maghanap ng trabaho. Hindi ito dapat sabihin. Hindi pang matagalang solusyon para kay David na laging magtrabaho para sa iba. Kung makakahanap ako ng trabahong bakal para sa kanya, hindi ito magiging sapat para sa isang buhay. Buong pagmamalaking sinabi ni Chen Baocheng, gayunpaman, umaasa din ako na ang aking nakatatandang kapatid na lalaki at nakatatandang hipag na babae ay hindi makipagtalo sa akin tungkol sa lumang bahay sa bahay. Plano kong gamitin ang lugar na iyon upang magtayo ng bahay, at pagkatapos kong magretiro, I will go to retire. Anyway, gusto mo ng homestead, at wala kang pera para magtayo ng bahay. Tumingin si Barbara kay Chen Baoguo. Yumuko si Chen Baoguo at hindi nagsalita. Tumango si Barbara at sinabing, kung makakahanap tayo ng permanenteng trabaho para kay David, hindi natin gusto ang lumang bahay. Naisip ni Barbara na ang paghahanap ng trabahong bakal bilang isang civil servant ay mas mabuti kaysa ibigay ang trabaho sa iba, at ito rin ay isang magandang bagay na pag-usapan. Kung hindi natanggal sa trabaho ang kanyang asawa, hindi kakailanganin ni Chen Baocheng ang trabaho ni Chen Baocheng. Nang makita ang pangako ni Barbara, agad na natuwa si Chen Baoguo at natawa. Nay, ayokong maging lingkod bayan. Bukod pa rito, ang lumang tahanan ng pamilya ay kasing dami ng mapagsasaluhan ng aming pamilya. Mabilis na pinigilan ni David si Barbara at sinabi. Alam ni David na gusto ni Chen Baoguo na huwag magtayo ng bilya ang lumang bahay, kundi dahil bubuoan ang lugar. Nang pumunta si David sa bahay ni Ling Zhenchuan, nakakita siya ng development report. David, anong klaseng pagkasira ng lumang bahay? Wala talagang silbi, huwag kang mag-alala, hayaan mo ang pangalawang tiyuhin mong mahanap ka ng matatag na trabaho at mamuhay ng magandang buhay sa hinaharap. Pinandilatan ni Barbara si David at sinabihan siyang iwanan ito. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.